For every stripe I had, O Lord, from men of the world, which have their portion in sight, and whose belly thou fillest with thy meat treasure. They are full of children, and give the rest of their substance to their rich. Sabay. But for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong masalita, Panginoon. Kayo po'y pagpalaan niyo uli. Malaman ang message namin ngayong umaga. At ma-apply sa aking buhay, Panginoon. Especially, bawat isa, Panginoon. Especially mga young people, Panginoon. Saan ang kanilang buhay. Nasa harapan nila, Panginoon. Kanilang future, Panginoon. Nasa kanilang mga kamay to, Lord. Sa inyo rin. But ang kailangan kami gawin, Panginoon, maging matalino. Iwala sa inyo, Panginoon, para kami ma-deliver niyo, Lord, sa mga kasamaan. Sa mga daanan, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na po. Ilisin ko na lang, ano, sa pala, no? Pero, sakto lang yan. So, ano yung maingay, no? Ito talaga yun, no? Okay. Ano? Maganda na psalm na to. Ang title po natin ngayong umaga is yung sinabi dyan kanina sa verse sabi dyan sa 4, no? Sabi dyan, concerning the works of men, by the word of thy lips, I have kept me. Sabihin nun, yung sarili mo, no? Napanatili mo yung sarili mo sa or laban or layo sa mga landas ng nagpapahamak, destroyer, eh. Okay, ang title natin is kept from the paths of the destroyer. Amen? Sinabing kept, napanatili. Paths kasi yung daanan or yung mga gawi, lugar or nga daanan. Destroyer, sino yung destroyer? See? Madami yan, no? Pero tama, siya yung pinaka-da. Destroyer, liar. Yan ang father of all lies. Siya po yung talagang naninira at gustong manira. Nakita natin sa Job yan at sinasabi, meron lion dito. So, tingnan natin. So, medyo simple tayo ngayon pero napakaganda. Actually, yung wala akong points, eh. Ito lang, bawat verse yun ang point natin. Kaya pinakapag-aaralan natin, paano tayo mapapalayo doon? Kasi may daanan po na papunta talaga doon sa kapahamakan. Basta yung dadaan doon. Ayun nga problema, minsan di mo alam, eh. Maganda yung daan, di ba? Wide is the way, wide is the gate. And ano yun? Broad is the way and narrow, broad is the way. Basta malawak, madalas gusto natin madali, masaya, maginhawa. Kaya maraming churches, mga false churches, ang daming tao dun, eh. Mamaya mabanggit dito, kompleto to, eh. So yun na, kaya mga bata, even kahit mga tayo na, mga trabaho na, paano tayo makakalayo doon at hindi lalapit at lalong hindi ka matrap doon na parang wala, feeling mo wala na akong choice, eh, kasi pinalaki akong atheist, eh. May choice ka pa rin sa anak ngayon, pero nga lalo itong mga bata, makalayo tayo doon at never tayong dumaan na doon sa mga ganong landas ng katapusan pala ay destruction o kasirang buhay. Imagine ano yung masabi nating sirang buhay. Sige nga, si Nadine, yan, di ba? Ay, picture mo yun, ang bastos ng parang medyo catchy yung talaga yun, pero kabastosan tapos mapapaano ka, parang libreng tikim, parang ganun yung sinaulo tong head, mamaya Pope News na naman. Yan yung mga GMA, ABS-CBN. Mga tao naman, nakikinig pa rin. So, merong path na pagandong ka na, yan, sino na din, papiliin nyo ng mga baklang producer, eh. Gusto mo malaos ka o ganyan lang po yan. Pag laos ka, wala kang project,
magbabasura ka kasi wala ka ng ibang alam eh. Amen? Kaya lang siya sabi sa mga kabataan, mag-aral kayo, magtapat kayo. Yung totoo, yung lagi yung atupagin nyo, hindi kalokohan. Malayo pala nakikita ko, kalokohan to. Pyramid, scam. Kaya yung mga lokohan to. Yung church, hindi na inaaral yung Bible. Alam mo na agad yun, hindi ka hanga doon. Puro saya-saya sa church. Eh pag di mo alam, kaya kahit sa love life din, ganun. Pinangako na sa'yo ang lupa't langit at kung ano man. Bolero, di naman tambay naman. Ngayon lang, baka tambay kayo ha. Hindi ibig sabihin nag-aaral ka na. Sa panahon natin kasi ngayon, sobrang dami opportunity rin naman. Yan nga, may turn, ang dami information. Huwag naman tumambay din sa mga walang kwentang information din. Diba? Gamitin nyo na. Alamin nyo rin kung ano yung mga kaibigan. I'm getting 100%. So, sasabi dyan, isa na natin. Hindi, doon pa tayo sa ano ba yung itsura, picture ng isang destroyed, no? Sirang, wasted ang sa amin nung panahon namin. Ano ba ngayon sa inyo? Yung pa rin ba? Wasted. Ayun, pinagmamalaki pa, di ba? Lasing na, parang kahapon yung yun, yung solving yung kahapon. Chinaga ako na lang, pero dati hindi na siya yun, kasi nga lasing. Ngayon, hindi na lasing, pero kahapon, kagabi, lasing. Ano makakausapin nyo na maayos? Wasak. Diba, ganun yung ano ngayon eh, wasak. Ha? Broke. Nung panahon na yung broke, walang pera. Ganun din. Walang wala, wasak. Eh sa panahon natin, di-display pa yan. Ito nga pala itsura ko nung ako'y nalasing nung ano. Pinagmalaki pa. Eh matatawa doon, maawa kayo. Amen? Ano pa? Ano pa itsura ng destroyed? Na tao. Come on. Ganito pinag-uusapan niya. Para ma-imagine nyo. Nakita nyo ay yung gusto nyo iwasan. Gusto nyo iwasan ng mga anak nyo. Ng mga kaibigan nyo. Ano itsura niyan? Hindi lang itsura sa mukha. Pero isa rin nyo sa mukha. Nakita nyo, unahin ko na lang sa mukha yung mga nasira talaga ulo literally. Karami yung mga bakla. At meron pang, may nag-compile nun eh. Sa meme. Kaya gusto ko nag-Facebook na din. Pero may nag-compile. Ito yung, sabi niya, I think I'm a cat. Literal talagang inano niya, yung mukha niya ay kasi kala niya daw, feeling niya pusa siya. Kaya yung ngipin niya, minodify niya, ang pangit. Hindi mga bakla eh. Ano ba? I think I'm a ganyan. I identify as ganyan. So ano pa? Ayan, bukod sa bakla, tomboy. Ano pa? Kayo naman. Ano yung tsura? O yung status? Walang pa, ano sabi? Sa pera, financial. Ano yung tsura ng taong financially, wasak? Again, hindi ko nilay. Pero pag talagang walang-wala ka na, tapos pati yung wala ka skill, wala kang tatakbuhan, parang yung nagpaka-wash nga ako isang araw, lumapit ba namin na, hindi ko matanggihan kasi nakakaawa naman. At ako may number siya. Pwede pong makitawag po. Siyempre, kinakabahan na ako. Eh, yung kasama ko tumanggi na, wala po akong load. Ako, hindi ko masabing wala akong load. Ang dami kong load eh. Kaya ginawa ko, hindi, sige, tawag ka. Ako tumawag. Hindi ko binitaw yung cellphone ko. Speaker ko na lang po ha. O, sige. Walang-wala. Biruin mo. Yung cellphone ngayon, piso tumpok na ata, di ba? Kahit sinong makikita ka, namamalimos eh. Ay, umanda na yung sakin. Uupo na yun doon. Wasak! May gusto nyo mga gano'n, mga kabataan. Patangkahan tayo. May kita mo yung mga kasabayan mo sa high school. By the way, yung iba kahit mayaman, wasak din, diba? Sobra yung utang. Kaya nga isasanla yung kaluluwa sa demonyo eh. Kahit mga artista, ay pumapunta tayo doon. Pero yan, tama yan, financially. Wala tayo sa Amerika, pero sa Pilipinas, kahit pa paano. Mag-aral ka, magtiyaga, magsipag.
Hindi ka kayo kailangang mamalimos. Amen? Amen. Wasak, ano pa? Tama yun. Ano pa? Yung wasak. Bukod sa wasak yung mukha, naalala. Ano pa? Isa na rin yun. Naunahan ko kayo eh. Yung mga taong, sobrang loko-loko, naalala ko to si Essie. Pero mga bata naman kasi yan. Siya gumaling na, di ba? Alam mo, may ibang tao, may taga dito. Di ba? Ba't nawasak yung mukha, literal? Eh, loko-loko eh. Kaya, ano pa? Sige pa. Ano yung dapat iwasan yung talagang destroy to ng demonyo? Ha? Atheist. Anong nasira sa atheist? Ulo. Mga bakla, ganun. Pero atheist, ganun. Tanungin mo yan, ang gagaling mag-English. Sa palagay mo, saan ang galing ang sa wala? Ha? Parang yung meme ngayon. Ang hirap paniwalaan. Anong klase utak meron to? Wasak! Destroyed! Sinira ng demonyo. Ano ba? Bakla, nasabi na, yung talaga. Sira ulo yun. Ano ba? Sino? Yung babaeng si Nadine. Yan, si Nadine. Gandang babae, di ba? Ba't ang cheap mo? Ba't ibibenta mo yung katawan mo? Dignidad mo? And even worse, loko-loko talaga ng mga mainstream ito, sasabihin mo, pupurihin ka pa dun. Di ba? Kaya yung pat na yun, pag andun ka, wasak ka talaga. Tapos bandang uli sila lang mag-isiraan dyan eh. Di ba? Pag talagang na-offend mo yung mga baklan na producer na mayaman dyan, pagpaplanuhan ka niya, kunwari, may nawasak ka na, sabi natin umalis ka na doon kasi gusto mo na makalimutan, di ba? Gagawa pa ng documentary yan. Nasa na pala si ganyan. Ito na pala, ng simpleng buhay na lang. Nalaos na. Gaganunin ka pa nun. Ano ba? Ang itsura ng taong wasak. Ito pala dapat ang nito, title. Wasak ka ba? Ano? Ang dami. Nag-suicide yun. Ang ganda ng ginawa ng Diyos sa katawan mo. Papatayin mo lang yung sarili mo. Ano ka? Wasak ka. Destroyed ka ng demonyo. Nasira ka na. Ano ba? Ang daming naisip kayo. Yung gusto nyo, kayo mismo, iniiwasan nyo sana. Ano yung status ng buhay? Anong picture ng taong destroyed? Sige po. Sigaw nyo lang. Wala kayo naisip? Ha? Walang pamilya. Ano po? Anong kailangan niya? Wala ba kang malalamitan? Wala po. May tatay ka, nanay, wala. Kapatid, wala. Kapitbahay, wala. Pwede ba wala? May kapitbahay kasi walang pakialam sa'yo kasi sinira yung testimony mo, di ba? Galit sa'yo yung mga tao. Alam na manluloko ka sa malayong lugar. Walang pamilya, pero parang ganun. Walang matawagan, walang kaibigan. Lalapit sa politik, ay mas magaling yung politiko, gagamitin ka rin yan. Kala mo ba? Tama yun, wasak ka nun. Wala kang ano pa? Lasinggero, nakakita. Parang Psalms 31 yun. Give wine to those that ready to perish. Kasi wala nang pag-asa. Sige, painumin mo hanggang makalimutan niya daw. Pero paggising niya, naalala niya ulit. Hindi naman nawala yun eh. Wasak ka nun, by the way. Diyan talaga nag-uumpisa. Pag inom ka ng inom, utak, wala kang pag-asa, wala kang tatawagan, wala kang kaibigan. Kung mayroong kaibigan, maggagamit din. Ba't mo lulunurin yung utak mo sa alak? Alcohol yan. Tama yun. Isa sa mga classic. Sa lahat sa mga Baptist, tayo talaga, matibay tayo dyan. Yung mga Presbyterian, may inom yun eh. Ano ba? Wasak. Anong ginagawa? Tapos na yung... yan. So, hindi ka nagpapakamatay or? Like what nga?
Oo, psychotic na. Ito naman self-harm, ibig sabihin, tutusukin lahat, mayroong ano. Tapos yan, pag nag-drive, yan ang delikado sa ano eh, kalsada, yung mga patapo ng buhay. Gine-record pa yun, no? Ito nga pala yung ginawa namin. Dadama yung pa ibang tao. Dahil nakalaya na raw yung pera-pera lang eh, sa naiya. Ano pa? Sabi nila, o yung gagawa sila ng bagay na yung mga sa pornography. Diba sirang-sira na buhay nun? Sisirain pa rin nila yung buhay ng iba. Para kumita lang. O pinaka-demonyo dyan, syempre, yung mga producer niyan. Totoo yun, kasi wala na silang Panginoon, walang pag-asa, wala silang inisip na paparusahan sila ng Diyos, impyerno. Wasak yan, tama. Ano pa? Yun na yun. So, pero pinaka dyan, sa impyerno ka, pag sa impyerno ka, kahit kailangan mo mabuti ka dito, yung mga nabanggit nyo, hindi ka ganun. Kasi, ikaw si Pope, di ba? Hinagalang, maayos, sa lahat na, sa intellect, parang perfect eh, pero impyerno ka, wasak ka din. So kaya ngayon, mag-aaralan natin, para tayo hindi pumunta doon. Kasi medyo malawak yung ano natin ha. Sa love life din, ganun pala. Hindi ka na magiging yung love life eh. Ba't walang gumapatol sa akin? Maganda naman ako. Baka may ibang something din, di ba? Masyado kang mayabang naman, o masyado yung pangarap mo, nakaganyan ka, hindi ka na tumit. Hindi ko kailangan ng lalaki. Hindi ko kailangan ng babae. Ayan, walang pamilya. Manggit din yan. Sarap-sarap ang pamilya, men. Ngayon nga ito, minsan nakaka-istorbo rin yung mga anak, pero okay lang. Kasi siya na pag ina na yan, talagang di ako tinitigilan yan. Ang kulit. Isip-isip ko, okay naman, masaya naman, men. Eh, yung nawawala sa iba naman. Ang tingin nila doon, hindi ko kailangan yan. Kailangan mo ma-realize na kailangan mo yan. So again, yung pinakamatindi sa impyerno. So ngayon, paano tayo hindi mapupunta sa ganong kalagayan? Sabi dyan, hear the right, O Lord, attend unto my cry, give ear unto my prayer, that goeth not out of feigned lips. Haba, no? Pag sinabing feigned po, peke. So ano yung number 1? Kayo na gumawa ng point nyo. Kitang-kita niya dyan eh. Anong gagawin dapat natin? Manalangin ng hindi peke, ha? Hindi mo lolokohin ng Diyos. Parang sa Diyos, parang niloloko mo, Lord, alam mo naman, napakatapat ko sa iyo. Bigyan mo ako ng 5 million bukas. Lala ko tayo si Daya David nga, kailangan nilang pera po eh. Eh, by faith eh. So, mag-pray ba kayo? Tingnan natin dito. Ito naman pero record lang para ma-encourage kayo. Ako din na-encourage ako. Amen? Sana totoo. Kasi pag nakita ko yun, salamat sila, nagpe-pray pala to. Yung pala, hindi. O baka lang. Yun ang una. Kasi pag dyan ka, talo ka na dyan, mag-pray lang once a day. Si Julia nga, sunod-sunod eh. Hindi, isa lang. Hindi, sa chat natin, isa lang. Pero, mawawala sa inyo. Amen? Kailangan natin ako kahit ngayon. Pagkain lang yan, talagang seryoso ako, Lord. Kasi meron talaga, sa IT nga daw, dahil tinatanggal. Alam niyo ba yun? Si Jamie, may trabaho na. Amen? Naghahantay na sa kanya. Pero minsan iba doon, panakot lang dun eh. Pero totoo talaga. Siguro na, ewan ko, redundant. Yung 6,000. This week, tinanggal sa Microsoft. Napakayaman nun. Na kampanya. Hindi mo alam eh. Kaya pag kumakain ako talaga ako sa Lord, salamat po, may pagkain pa rin kami. Amen. Hindi mo alam. O ba, yun, pag nagkasakit ka naman, hindi ka na makakain. So number 1, pray to the Lord at magpasalamat at talagang attend to my cry. Kasi kahit sino ka pang, alam, wala ka ng kailangan, meron ka lalong kailangan. Amen. Lalong may kailangan, kaya ang hirap masolve ng mga mayaman, di ba? Kasi kala lang nila, wala silang kailangan. Dapat pala nagmamanok. May term na sa naninilikod. Tama ba yan? Dapat gano'n na yun kasi ang hirap nga maligtas eh. Kausap ko kahapon nga, hindi nga mayaman yun eh. Pero napansin namin sa hilera, mga ganda yung bahay. Yung kasama ko.
Walang pakialam. Ay, busy po ako eh. Nakakalungkot. Nadaan kami doon sa huli na medyo hindi maganda yung bahay. Nung una, alam yung solve yun, ganyan, kitang-kita mo yung reaction ng tao eh. Langit na nga yung i-share mo eh. Iisip pa. Bandang mo, sige po. Nung una parang ayaw. Kasi yung matanda rin, yung una kong, sinidiscourage na nga ako kahapon, ang aga namin. So, yung matanda, yung una, kasi nakadalawa lang ako kahapon eh. Parang ayaw pa, sabi ko, Nay, langit po to. Kasi may problema ako eh. Pinalayas ako sa amin eh. Hindi naawa naman ako. Sige po, siya naman at least maligtas na, diba? Iniisip ko eh, nung ilang taon na siya. Ay, wag na po, matanggi pa. Hindi nung tumagal, buti di ako bumitaw, tumanggap din. Amen? Nakakatuwa talagang tanda na share pa eh. Minsan kailangan mong akayin talaga na yung kailangan niya, akala niya, hindi niya kailangan. Kaya ito, iyak natin sila sa Panginoon. Amen? Amen. At lalo yung sarili natin, baka may problema tayo matindi. Iyak natin, manalangin, at huwag kang peke. Number 2, let my sentence come forth from thy presence. Let thine eyes behold the things that are equal. Anong point dyan? Ano yung sentence? Pangungusap? Hindi eh. Sentence iba yun. Sentensya yan. Okay? Kaya sabi niya, negative po ito eh, medyo. Kasi alam din niya, hindi naman siya perfecto. Ang Diyos nagpaparusa. Pero sabi niya, ang pakiusap niya, Lord, yung sentensya ko sana manggaling sa'yo. Hindi sa iba. Naalala niyo yung pinapili si David, di ba? 3. Pestilence, ano yun, yung matalo siya ng kalaban, and then yung isa, parang gano'n din, famine. Famine, pestilence, mag-iba kasi famine, medyo matagal. Pestilence, mabilisan yun. Sabi niya, basta yung Diyos na lang pumatay sa amin. Huwag na lang kalabang ko. Matalino rin si David kasi nga, sabi niya, ang Diyos kasi maawain. Pag natalo kami ng kaaway, nakita niya, kaya gano'n din dito. Lord, sana yung sentensya ko manggaling sa'yo. At sabi niya, let thine eyes behold the equals. Ibig sabihin, Lord, timbangin mo naman ang tama. Di ba gano'n ang gusto natin? Sino sa atin yung mga nakaranas ng injustice dito? Yung hindi patas. Ako madalas kwento ko sa inyo, di ba? Ang daddy nga, nakulong, di naman dapat. Baliktad, di ba? Kami yung binangga, kami pa yung ano. So maraming ganyan minsan, no? Kaya panalangin natin, Lord, sana patas, no? Kung paparusahan nyo kami, Lord, sana patas naman. Anong point doon? Para tayo hindi malagay sa path of the destroyer. Number 1, manalangin ng tunay. Number 2, hayaan natin ang Diyos ang mag-sentensya sa atin. Ibig sabihin, huwag mong i-despise yung judgment ng Diyos. Ibig sabihin, akin na ng Diyos, yun yung gustuhin mo. Hindi yung sentensya ng iba. Kasi nakakalito pag tao po nagsentensya at kala mo ang tao ang, alam mo na, final authority, anong gagawin mo? Lalo ka malilito, hindi ka makakabangon, malilito ka sa tao kasi pabago-bago ang tao. Amen? Diyan po kayo. Amen. Kaya applicable to sa team natin. Huwag mong isipin na kaya ako mayaman kasi yung mga sa kumpanya ako i-promote kasi sila yung nakakaalam tama. Nagbabago ang tao. Kaya ang point ko dito, sana nakuha nyo, hayaan natin ang Diyos ang magsentensya sa atin. Mahalin mo yon, tanggapin mo pag nakita mo ang Diyos. Ultimately, ang Diyos naman lahat talaga nag- pero minsan, kinukupit niya sa tao eh. Sana natindihan yung point ko doon. Number 3, pakibasa nga po. Ready, go. Thou hast known my heart, thou hast visited me in the night, thou hast tried me, and shalt find nothing. I am purpose that my mouth shall not transgress. Napakalinaw, no? Ano yung point dyan? Bandang huli. Paano ka hindi malalagay? At paano ka malalayo sa mga destroyer or sa destroyer, demonyo?
Dapat yung bibig mo, siguraduhin mo hindi ka magkakasala sa bibig mo. Madalas yung sinungalingan eh. Nabanggit kanina, pag sinungaling ka, tuloy-tuloy yan. Kasi sasakyan yun yung mga katulad mo sinungaling din. Hindi, ikaw, kala mo, okay, sinungaling ka pala. Kahit po sa mga Kristiyano, ganyan po yan eh. Bakit sila naloloko na maling doktrina? Sinakyan nila eh. Yung iba, bakit nasa church na mali, at maling-mali, nakakatawa, nakakaiyak na mali. Pero doon pa rin, pinagmamalaki pa rin, pinaglalaban pa. Bakit? Sinungaling eh. Diba? So yun, number 3, siguraduhin mo, yung bibig kasi po, kaya, yan yung sa chapter 4 ba yan ng James? Puro yun lang yung pinaka yung tongue eh, di ba? Tongue or mouth, isa lang yan, yung mga sinasabi mo. Iingat ka. Katulad niya, nag-soul winning ako. Imagine, ligtas ka na ba? Opo. Sige, bye-bye. Hindi ka pa ligtas. Di sayang na yung pagkakataon. Kahapon, tinatanggihan kami. Saka na po. Next time na lang po. Ay, naku, malamang di na po makabalik dito. Okay lang. Next time pa yan. Sana nga po, ginaganon ko na minsan eh. Para at least ba na mawarningan. Sigurado ka, buhay ka pa bukas? Ano sabi doon sa James? For what is your life? It's even a vapor that vanisheth away. Kulang nga tayo. But anyway, yun na yun. And number 3, huwag kang sinungaling, huwag kang, kahit yung bibig mo, ano yan, tawag dito, pangalagaan mo, siguraduhin mo. Ito yung sasabi dito, purpose with my mouth eh. Talagang sinigurado niyan. Naku, mali pala yung magsinungaling, hindi ako magsinungaling kahit sa isang, parang yun nga, yung nakikitawag sa akin. Simple lang yun pwede ako tumanggi. Pero nagtataka rin ako, dapat na yung number ka, talagang sinulat niya pa sa ano eh. Kaya, wala pa akong load eh, sinungaling. Amen? Amen. Sige, hindi ako mag-isinungaling, wala akong load, kasi ang dami kong load. Unlimited po kami. Sige po, tulungan na kita yan. Sabi, mga simpleng bagay lang po yun. Kaya mag-isinungaling, nag-aaral na po natin Sunday School, di ba? Walang bagay na kailangan magsinungaling. Hindi ka lalagay ng Diyos sa ganong sitwasyon. Na magsinungaling, wala akong nagawa eh. Hindi ka namili, wala akong choice eh. Namili ka pa rin. Sana makuha natin to. Huwag kang sinungaling. Purpose in your mouth or your mind, your heart. Hindi ka mag-isinungaling. Hindi ka pagtransgress kasalanan, hindi ka magkakasala sa pamagitan yung bibig. So, pangunahin kasi yung kasinungalingan eh. Pwede rin panluloko, pambobola. Amen? Amen. Which is kasinungalingan din yun eh. Next. Ano pa? Para tayo malalayo sa path of destruction. Concerning the works of men, by the word of thy lips, I have kept me from the paths of the destroyer. Yun na nga yun. So, bukod sa mga sinasabi mo, dapat sa mga ginagawa mo. Pag nanlolo ka na ngayon, tuloy-tuloy na yan. Umalis ka muna dyan hanggat maaga pa. Kung makakalis ka pa. Kung hindi na, makakalis ka pa rin dyan. Kaysa naman makapunta ka doon sa daan ng destroyer. So, okay na muna yan kasi yun yung pinaka-team natin eh. 5. Hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not. Parang ano niya rin yan, Proverbs 3, 5-6. Ano sabi doon? Trust in the Lord in all with all thy heart, and lean not to thy understanding. In all thy ways, and he shall. Yan. So parang hold up my goings in thy paths. Parang yung halos parang pinipilit ka na. Alam natin yung pilit, ayaw natin yan. Pero minsan, lalo mga bata, diba? Minsan, ina-encourage kayo. Basta sabi nyo, hindi naman kailangan maligtas. Hindi naman kailangan mag-church para maligtas. Oo naman. Huwag mong pilitin mag-church. Hindi kita pinipilit. Pinapalo up lang kita. Yung pagkakaiba yun eh. Lalo pag di ka naman kita anak. So parang sinasabi mo, ito naman ang Diyos ang parang ginagawa niya accountable sa sarili niya. Lord, nawa doon ako lagi sa mga gawain mo para hindi ako madulas. Ano ba yung madulas? Saan ka ba nadudulas? Sa lugar na madulas. Bakit may lugar na madulas? Kasi
hindi siya talaga daanan. So kung daanan man siya, hindi inayos. Ganun pa may mga lugar sa buhay natin na bakit ka dumadaan dyan? Nagmamadali po ako yan, di ba? Shortcut. Hindi pala daanan talaga ng tao yun. So, yun. So, kaya nadudulas eh. Mag-iingat po ako. Di, mag-iingat ka, okay. Pero best, dito sa, at least dito sa verse na to, may mga daan, doon ka. Yung magandang daan, matuwid na daan, maayos na daan, daan ng kaparanan ng Diyos. Maayos po yun. So, pwede niyong lagayan sa kahit anong area ng buhay niyo, love life. Ba't yung iba nagmamadali? Nadudulas tuloy. Kasi hindi siya nagtiwala sa Diyos eh. May ibang paraan pa dyan, may ibang paraan. Meron nga, pero may mabuti, may pangit, may sobrang pangit. Amen? Paibasa nyo. Ready, 6, go. I have called upon thee, for thou wilt hear me, O God, incline thine ear unto me, and hear my speech. So, pareho lang po sa verse number 1. Okay, mag-pray, tumawag, tiwala din sa Panginoon. Okay? Lagyan na ikaw ay mag-initiate. Pag ikaw ay nananalangin, ito naman, speech. No? Ibig sabihin, ayusin mo rin yung pagkakasabi mo sa Diyos para, ngayon, lahat ng bagay alam ng Diyos. Pero, habang inaano mo kasi yan, naidebate yung iba. Sabi ng mga Calvinist kasi yung iba. Parang, alam mo ng Diyos yan eh, kahit hindi mo sabihin, huwag ka naman mag-pray. Or gano'n. Ang dami-daming ano sa Bible na mag-pray ka. So, iba yung hindi ka nag-pray. Pag nag-pray ka, anong mas malamang mapapabuti ka pag hindi ka nag-pray? O alam naman ng Diyos ang kailangan ko eh. Subukan mo sa nanay mo. Ganun, di ba? Alam ng nanay mo kailangan mo yan, pero alam niya ba na ganito? Exactly. Si Stephen minsan may assignment yan. Hindi nagsasabi. Magsabi kayo, malinaw. Sa Diyos especially, amen? Applicable yan kahit saan. Trabaho. 7, may basa po, ready, go. Show thy marvelous loving kindness, how thou dost savest by thy right hand, thy which put their trust in thee, from those that rise up against them. Ano dyan? Anong point natin dyan? Pagalingan tayo. Isa lang naman yan eh. Anong dapat natin gawin para tayo malayo sa daan at ultimately yung pupuntahan pala ng daan na yun, doon yung nakaabang si Tanas to pala doon. Sisira yung buhay mo, wawasakin ka. Paano? Hanapin nyo lang yung verb dyan eh. Magtiwala sa Panginoon. Amen? Nakikita nyo na, exercise tayo ngayon. Sabi kasi, pakita mo Lord yung aming loving kindness. Pero kanino mapapakita? Sinabi rin eh. Ganun ang Bible eh. Ito mga, di totoong nakakilala sa Diyos o yung mga church nila, mga lame. Lagi puro positive, Lord, praise the Lord, pakita mo, bigyan mo kami. Gitiwala ako. Gitiwala po ako. Pero paano mo nga malalang gitiwala isang tao kunwari? Anong pagkakaiba natin? Lagi sasabi sa inyo, di sa mga either Baptist na lame, mahina, o yung lalo yung mga kulto. Ito nga dito tiwala. Pag sinabi ng Bible, yun na yun, parang hindi. Sabi ng psychologist, saka sabi ng hindi, kanina magitiwala. Pag nagtiwala ka ng higit sa tao, at kung sino man niya, yan si Pope, deny pa nila yan. Naalala ko yung kasi nag-post na naman. Ito palang official ni Pope picture, may ganun pa. Alala ko talaga yung lola ko, may ganun eh. May ganun talaga, nire-release yung, kala mo, santong-santo talaga eh. Manluloko pala. Hindi naman sinasamba. Yung litrato nun, nilalagay kung saan-saan. Binebenta pa yun, kumita na naman yung Catholic. So, kanina ako magtitiwala. Sa Diyos dapat. Pag may pinakita kasi mali kasi isang bagay, doktrina, kanina magtitiwala. Sa interpretation ni kung sino. Eh, pag nabasa mo sa Bible, yun na yun. Eh, parang mali. Hindi mali yan. Ikaw mali. Hindi mo naintindihan. Amen? Amen. So,
So, paano ka malalayo? Magtiwala ka sa Diyos. Kasi nga, walang nakakalam higit sa Diyos. May sinabi siya, mali ng instruction siya, pero hindi mo maintindihan, tiwala ka pa rin sa Kanya. At makikita mo kung gaano Kanya kamahal. Amen? Amen. Anong magandang dyan, illustration? Puro mga meme na sa utak ko eh. Pero maganda naman. Ginagamit kasi. May nag-post naman. Ito nga pala yung gusto kong babae. Sumusunod sa asawa. Pinagluluto yung asawa. Maayos ang damit. Nasobrahan lang ako sa walang kaibigan lalaki. Pero tama rin yun eh. Yung close. Sino may kaibigan lalaki dito? Isa-isahin ka mga kayo. Ikaw pa may kaibigan lalaki? Kaibigan talaga? Kaklase lang, hindi kaibigan. Close. Hindi naman. Ikaw, Julia, nahuli tuloy. Konti lang kasi tayo eh. Julia, may kaibigan malalaki? Parang ganun din. Ikaw, diyan, wala. Ikaw, Lenlen. Ikaw, Ate Marge. Ikaw, Jana. Ikaw, Jamie. Meron. Close talaga, lalaki? Prospect ba yan? Hindi naman. Hindi, actually, debatable yun eh. Ikaw, Ate Joanne, Ma'am Joanne. Wala naman. Ayaw mo ng friend na lalaki? Lalo pag may asawa ka na, tama ba yun? Oh. Kaya kung single ka kasi nag-explore ka eh, men. Pero actually, maganda rin yan. Pero debate, kaya niloko siya, inasal siya eh. So gusto ko sabihin dito, kalimutan ko na. Ayun nga, yan. So yung sinabi sa Bible muna tayo, siyempre modest, di ba? Yan ang sabi ng Bible. Sabi ng mga kaibigan ko, lahat sila naka-miniskirt, dito TikTok sila eh. Yan ang uso ngayon, para makita ng lalaki maganda ka. O, kanina ako magtitiwala ngayon. Totoo naman kasi nakita ko siya, nagka-jowa agad eh. Diba? So, bandang huli, makikita mo yung nangyari sa'yo, nangyari sa kanila, sumunod ka sa salita ng Diyos, sila hindi sumunod, sino nakakita ng pag-ibig ng Diyos ngayon? Ikaw pala yung nakakita, no? Kasi, hindi ka naman yan restrict na gusto ka lang niyang, restrict. Ba't kaya di ako makapag-games? Hindi ako pwede magpuyat 24 hours sa cellphone. Bakit kaya? Hindi ako mahal ni tatay. Hindi mo kasi naiintindihan. So, ang Diyos ganun din. Makikita mo yung kanyang pag nagtiwala ka sa kanya. Amen? Amen. Kaya pansinin nyo na yung mga bitter hanggang ngayon. May mga ganun, ang tatanda na, bitter pa rin sa nanay tatay. Hindi na magpasalamat kung ano nagawa ng nanay tatay. Kasi mga ganun eh, mga walang tiwala, hindi rin alam ngayon kung sino magitiwala. Kaya pinakamasayang tatay ng mga Kristiyanong matapat. Amen. Yun ang isang sa mga rule yan na pwede yung pagtayaan ng 1 million or something. Okay, basa. Ready, go. Give me as the apple of your eye, hide me under the shadow of thy wings. Dyan? Medyo mahirap, no? Anong point dyan? Paano ka malalayo sa destroyer? Nasabihin ko na lang, mahirap eh. So, siguraduhin mong ikaw yung mahal na mahal ka ng Diyos. Ibig sabihin, gagawa ka rin kasi iba, ganito. Bakit kahit sa church po, o kahit lalo sa family, sino yung talagang mahal na mahal? Minsan yung talagang, yun din yung desire niya. Iniisip niya kung paano kung mamahalin lalo ng tatay ko. Amen? Ay sinabi ng tatay mo, gagawin mo. Sinabi ng tatay mo, huwag mong gagawin yan. Di mahal na mahal ka niyan. Yung iba, walang pakialam. Iba naman, medyo lang. May kalayaan naman tayo, pero para nga mapalayo ka doon sa destroyer, pag mahal na mahal ka ng Diyos. Yung talagang, yung anak ko talaga na, hindi ko pa babayaan to kasi matapat, di ba? Pag gano'n ang protection sa iyo ng Diyos, para kang binabantayan, mapahama ka ba doon? Kaya hayaan natin ng Diyos, yung mahal tayo, yung talagang gusto niyo tayo laging makita. At talagang lalong tututukan niya talaga tayo. Amen? Amen. Nakapalayo ka ngayon sa kapahama ka. 9.
From the wicked that oppress me, ito kabaliktad na naman. Kaano pala to, kadoksong, no? So, protectionan mo ako laban sa mga wicked na nangaasal sa akin at kumakalaban sa akin. From my deadly enemies who compass me about. So, pwede tayo additional point dito. Anong additional point dito? Paano ka mapapalayo sa demonyo at sa mga destroyer? At paano hindi ka lalakad doon at malayo ka doon? Na kung saan madulas na at mapapaligaw ka nga, maliligaw, ay sira ka. Paano? Ha? Nasabihin ko na lang din. Dapat alamin mo na may mga taong wicked. Nabanggit ko to parang last Thursday lang. So, wala si Pami eh. Hindi ibig sabihin na wala ka pang na-encounter na loko-loko. Walang loko-loko. Ano sabihin ng rape? May nang rape pa ng tao? Wala naman. Baby, wala naman sa amin gano'n. Hindi mo alam nga eh. Pero dapat, yung sinasabi dyan, ini-specify niya dyan, may mga taong wicked at deadly. Ano yung deadly? Nakakamatay. Literal. At sabi dyan, hindi lang wala, sabi niya, compass me about. Ano yung compass about? Pag about po dyan, around. Okay? Ano yung compass? Napapalibutan ka na pala, di mo pa alam. Kaya yun ang point natin dito sa verse 9, recognize may mga taong wicked at andyan na sila. Hindi yung parang kang tanga na, walang problema, labas ako ng gabi, gala ako, lakad-lakad, at talon-talon kung saan gusto mo, swimming kaya ako sa wawa, o kaya saan ba may mga loko-loko yan, mga bakla pala, doon ka sa club, doon ka sa artista, patingin si Lenlen Diba? Ay, okay lang, inuma. Wala na mangyayari masama dito. Barkada dito. Inuma. Pag painom ka dyan, ikaw, gaganyan-ganyan ka. Dyan ay mga tirador. Mga predator, tawag. Men, bakla man yan o hindi. Hindi ang gagawin sa iyan. Nakikinig ba? Kala yung mga bata, maliliit nyo pa lang. Mga pa-baby girls, may grupo pala itong mga ito eh. Baby girls, huwag kayo pa-baby ha. Wala yung dalawa, no? Hindi naman kayo mag-iisip na, okay lang, wala yan. Ay, meron kami overnight. Ba't di kayo gumawa sa araw? Kaalis na po kami. Ingat-ingat. Amen? Pwede kang gumawa ng steps para maingat ang sarili mo. Kasi sabi dito, maraming wicked, loko-loko, deadly. Gusto kong patayin yan literal. Basa ng Bible, tiwala ka sa Bible. Tatalino ka. Hindi ka yung dali mo lokohin. Uy, join ka na sa amin. Mag-invest ka lang ng ganyan. Hintang muli, oh. May kilala akong ganyan. Talaga mamamatay sila, literal eh. Kasi nanloloko na sila ng tao. Hinahunting na sila. Maniwala kayo. Nag-umpisa lang yun ng gusto natin yumaman, di ba? Baka sa Panginoon, kasi sabi sa 1 John, 3 John nata yun, 1 John. Mali pa yung interpretation. My prayer to you is that thy soul may prosper as thy soul prosper. Dapat mayaman mga Kristiyano. Tuloy mo yan. Yun, mamamatay ka doon pag sumama ka sa mga wicked. Then, basa. They are enclosed in their own path. With their mouth they speak proudly. Anong point dyan? Huwag kang maging matabaan siya. Yung fat po kasi pwedeng kayamanan yan. Okay? Fat. Yan, mayabang. Kasi ano po yan, madalas sa hindi, mayaman, stable, sa sanlibutan lang naman. Yabang yan. Amen? Pag mayabang ka, gusto mong kasama, mayabang din. Diba? Wala akong ka-level dito. Gusto kong kausap yung mga sasakyan namin, mga sports car.
Hindi na kaya ano ka na doon, di tuwa ka sarili mo, ha? Ako ay by the way, naunahan natin yung naunahan natin kahapon. Mustang yun, Mustang. Bagal pala nun, naunahan ko pa eh. Depende sa driver. Ganun, naalala ko na naman yung nabanggit ko sa inyo, yung grupo ng mga kabataan na yun. Hindi ko nasabihin kung di yun. Ganun nga, networking. Ganun, yayabang. Nakabili ang Mustang. Picture. Bandang huli, di nila ma-page sa Facebook. Bakit? Hindi hanap na sila ng atraso nila eh. Nakakamatay yan. Kasi yayabang. Pag-usapan natin yan, baka kayo ay naliligaw na. Hindi, alam ko na sarili, matanda na ako eh. Hindi lahat ng matanda, matalino. Amen? Amen. Maturity doesn't come with age and wisdom. Hindi ganun yun. And nasa tayo? Verse, ang siyam to eh. Isa pa lang na yung naligtasan natin ha. Hindi, 10. Paano tayo hindi don't be proud. Yun lang yun. Huwag kang mayabang. Kasi mayabang, nagtatagpo-tagpo yan sa end. Magyayabangan din yan. Sila yung nagkakalaban mo. Sila yung wasakan. Magwawasakan din yan. Whether it be sa showbiz, sa trabaho, school, love life, kahit saan yan eh. Mayabang ka. Nagwawasakan kayo. So, bayaan mo na sila. Pinapasok na. Tingnan natin kung dito yan. Eh, basa 11. Ready, go. They have not embossed us in our steps. They have set their eyes falling down to your hand. Ano na yan? Ganun pa rin niya para kanina, no? Pinalibutan ka na. And then, hindi ko maintindihan itong eyes bowing down there. Kasi, ang aking dyan, kailan ba nagbabaw? Hindi pa nag-pray ka? So, possibly, yan, parang gano'n, pinag-pray ka niyang mayari ka rin lang. At yung mga kulto po, ganyan yan eh. Pag may ma-encounter ka pa nga yan. Salamat kayo, hindi kayo ng mga Catholic, hindi kayo luubos. Kung kaya mo, sinubukan nyo na nga eh. Kung kaya nila po, inuubos na tayo ng mga matagal na. Sobrang asar nila, sa totoo lang. Kasi mga bitaw natin, sakto eh. Totoo yan. So, kaya, ipasok natin sa kaninang So, dito sa wicked, tsaka doon sa protection ng Diyos. So, paano ka hindi malalagay sa paths of the destroyer, magpaprotect ka sa Diyos, and then recognize the fact na yung kaaway, pinapalibutan ka na. Mag-ingat. Ito, ganun pa rin pala to, no? Patuloy ito. Sabi niya, like as a lion is greedy on his prey, and as were a young lion lurking in secret places. So basically, tinutukoy lang, dinidescribe niya lang anong klase yung mga wicked people. Parang leon na masiba, nakita mo yung leon, kinakain niya, Mamaya, tingnan natin kung mapanood natin. Talagang tatanggalin yung mga laman yun yan. Literally, ganun ang demonyo. Hindi yan makukontento sa'yo na nabatukan ka lang niya, napahiya ka lang ng konti. Kung kaya niya, sisirain ang buong buhay mo niyan. Amen? Nabanggit natin kanina sa illustration natin, mga artista, ganyan, financial, sisirain ka niyan. Kung kaya niya. So, at least maging aware tayo doon. Okay, basta niyo po, ready, go. Arise, O Lord, disappoint me, cast me down, deliver my soul from the wicked, which is my soul. Anong point natin dyan? Okay, alam natin ngayon may mga wicked. Ano dapat gawin doon sa mga wicked? Ang panalangin niya dito, sa panahon natin ngayon, ang mga preaching ngayon, bayaan nyo lang siya, mahalin nyo lahat ng pati bakla, mahalin nyo, pag-pray nyo si Biden, pag-pray nyo si sino man yan, si Putin, si Duterte, si Marcos, pag-pray nyo lang na mapaayos sila, pagpalain sila ng Diyos. Tama ba yun?
Sama mo naman. Ganun ang church ngayon eh. Sa Bible, baliktad. Pag nakita mo lang ang ano eh. Ngayon, ayaw naman natin silang mapahamak ng wala lang. Gusto lang sadista ako eh. Parang nakita ko na lang yung meme na yung pare, pinapalo yung mga member. So, si Tatay Abante daw, ginagawa daw yung totoo. Anyway, ano daw, pag na-identify natin talaga may mga wicked people, ano yung panalangin dapat natin sa kanila? Para hindi na maka-damage. Yung ginagawa natin dito, alam nyo na eh. Kung talagang reprobate yan, nakakasama na, mamatay na sana. At hindi tayo papatay eh, ang Diyos. So pag-pray natin, Lord, ano ba to Lord? Ano ba to? Maraming ano to. Kaya sabi yun, disappoint him, cast him down, deliver my soul from the wicked. So medyo sirain mo tong taong to. Again, hindi yan basta tao lang na nakaaway mo sa ginitkit ka. Kaya minura ka. Hindi, yung mga talagang wicked people. Malaya po tayo dyan ng panalangin. Kasi ang Diyos naman kasi ang bandang huli mag-judge pa rin eh. Kaya maganda po yung ganitong point eh. Pag pinalangin mo sa Diyos, Lord, patayin mo na to. Kung alam naman ng Diyos na pikon ka lang, siya naman, alam mo lang mali, hindi pala. So, Diyos din ang mag-ahusga. Di ba? Kaya hindi pa masama yan na minsan. Yan nga, paulit-ulit sa Bible po yung mga yung mga imprecatory prayer. No? So, yun ang point doon. Para hindi tayo malagay sa path ng destroyer, ibang tao, minsan, yung mga wicked na yan, dapat nang sentensyahan. Sila yung dapat sentensyahan. Pero, tama yung ating way. No? Ang Diyos, panalangin natin sa Diyos, Lord. Yan. At pag granant ng Diyos, ang Diyos na nag-grant nun eh. Ang Diyos nagparusa, righteous yun. Amen? Isa pa, pag ikaw yung nananalangin ka lang sa Diyos, para kunwari lang, si Ray, kunwari lang, huwag na ikaw. Si Duterte na lang. Kasi answered prayer na, di ba? O di ba, pinapanalangin natin si answered prayer tayo dun ah. Amen. Ang yabang ito, Lord. Mas ginagaya pa rin siya, no? Sana si Duterte, si Bato, tsaka si pulong na rin eh. May warrant na daw, di ba? Si Duque, Harry Roque, no? Sana, no? Amen? Pray natin, ha? Sabay-sabay tayo overnight prayer meeting. Para wala nang gumaya sa kanila. At yung destroyer, si Satanas ngayon, gustong ma-destroy, ang daming i-destroy niya. Ba't walang dumadaan dito, Panalangin natin sa mga loko-lokon to, sirain na ng Diyos. Sila yung wasakin, hindi yung inosente. Na mga kabataan, mga pamilya, nasisira. Kung magbenta ng alak, maalawakan yan. Yung banggit ko rin, pornography, ang laking daw niyan. Industriya pala yan. Yung Viva Max, saka itong ABS-CBN, saka patikim lang yan. Kumbaga sa drugs, marijuana lang yan. Asyosi muna, marijuana. And then yung drugs yan, yung pornography na nga. Ang pinakakumikita, napakayaman daw. Ako, and then meron pang mga trafficker nga, yung mga child trafficker. Nabanggit ko sa inyo last time. Kasi totoo, saan nga ba sila kukuha ng mga ganon? Yung mga walang hiya na ng mga kababae na naguhubad kung saan. Hindi na naguhubad. Okay, sorry sa pero totoo to eh. Hindi na naguhubad yun. Lagpas-lagpas pa doon. Ba't ganon kasi Raulo yun? Inalagaan na yun mga trafficker na tinatawag. So, panalangin natin mamatay na. Amen? Second to the last. Ito maganda itong point, last point natin. From men which are thy hand, O Lord, from men of the world. So medyo intindihin natin kasi baka sabihin nyo, yung Diyos pala ang kamay niya, itong mga men na to. Kasi ginagamit niya yung mga yan Hindi laging sa mabuti. Minsan hinahayaan niya parang yung mga ginamit niya si Babylon, ginamit niya Assyria, gampan na para sa Israel. Pero bandang huli, pinarusahan din sila. Okay? So hindi yan sinabing righteous sila. Kasi sabihin mamaya dito, wicked kaya yung mga yan Okay? So, iligtas mo daw kami dun sa mga wicked. Ano yung description sa mga wicked? From men of the world. So basically, mga hindi ligtas. Okay? Basically, mga tao. Pero gusto ng Panginoon, dahil sa Panginoon tayo, iligtas mo kami sa mga sanlibutan.
Okay nga, pag nag-soul winning tayo, naalala ko naman, medyo ano yan eh. Sa dahil doon, salamat, nakikita ko may nag-soul winning doon. Amen? Isa lang yung babae nila. So, na-bless din ako kasi bago, di ko kilala. So, pero ingatan sana. Amen? Kasi hindi ko masabi rin kung ano mangyayari sa labas. Kasi may mga loko-loko dyan. Which have their portion, ito na ha, ito na description sa kanila. Ano daw? Ito ba yung mga mahirap? Hindi, sabi dito, which have portion in this life. Mayaman sila dito. Kita niyo yun? Hindi tayo naiinggit lang, yan ang sinabi ng Bible. Pag sinabi, naiinggit ka lang kay Pope kasi wala kang ano eh, ilan ba to? 1, 2, 3, ay, inggit kay Pope. Pag ka nang mag-comment dito, may mga ganun pa eh. Dapat palampasin mo na lang. Nag-uinawaning nga kayo eh. Kung ayaw mo ikaw, yung iba. Ganito sila, meron silang bahagi dito sa buhay na to. At sabi niya, whose belly thou fillest with thy hid treasure. Biluin mo yan, mayaman talaga itong mga to. Eh Lord, ba't mo ginawa? Hindi na sinabi dito, pero basta mayaman itong mga to. At sabi pa dyan, they are full of children. Parang pinagpala naman itong mga to. And leave the rest of their substance to their babes. So, ang daming pera, pinamanahan pa itong mga to. Basta parang positive yun ha. Hindi. Sinasabi, in-encourage lang tayo dito na mag-ingat ka niya, huwag mga gayahin yan dahil lang mayaman. At kahit minsan ka mga kapastoran, may na nung ganun eh. Basta mayaman, pinagpala na agad. Sana nga, yun ang gusto natin, pero huwag agad-agad. Magtanong ka rin, paano pinagpala yan? Paano mo mag-preach yan? Sino bang kaibigan yan? Ano bang nililive out niya sa preaching? Bago ka magsabing lingkod ng Diyos yan, at pinagpala siya ng Diyos dahil sa katapatan niya. Magtanong ka muna ng mga ganung bagay. Amen? Amen. Ito mga to, mayaman eh. At paano nga sabing hindi ito sa parte ng mga lingkod ng Diyos? Kasi sabi, as for me. So as for me, sila gano'n, pero ako, anong gagawin ko? Kinontra siya dyan, sabi niya, I will behold thy face in righteousness. Ilang gagawin ko, Lord? Wala akong makita mapagmayabang na Porsche pa lang masa doon ha. Mga Mustang, Ferrari, BYD, mura pala yun. Ano ba? Ano ngayon? Toyota. Ano yung mayaman Toyota? Lexus. Mercedes. Sila yun yung ano eh, Chevy. Hindi, may akong mahal. Hindi ko alam eh. Lamborghini, Bugatti, BMW. May BMX naman tayo. Sila BMW. Pero itong lingkod daw ng Diyos, hindi ako titingin sa mga ganyan. Ang tingin ko, ang mukha ko nasa iyong katuwiran, Lord. Yun lang. Sabi niya eh. Ikaw, mamili ka. Yan mga kasi hindi nila kilala ang Diyos. Tatawa nga yun sa'yo pag gano'n eh. Kapag tinatawanan ako nung isa eh. Bibigay ko sana kay Christian eh. Kailan ka na, wala pa po. Ito, sige, ako lalapit. Sige, siya daw. Kasi yung pala, walang pakialam eh. Iglesia ni Manalo. Kaya tawa-tawanan ako. Ano feeling yung sarili niya? Ganyan po yung mga yan. Hindi na natindihan. Kaya nasabi kong aging kontra siya, sabi niya, I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Kaya huwag kayo titingin niyo sa mga unsaved na yan. Katulad, ang lalaki ng katedral. Talaga naman. Dahil tao sa Vatican na naman. At pero may mga orthodox din eh. Talagang ano yung mga yan eh. Politika. At mga world leaders daw yung pumalakpak kay Ewan. Hindi. Sa Diyos na lang ako titingin. Amen? At masasatisfy ako doon. Pag ikaw, wala kang satisfaction sa kalooban ng Diyos sa'yo, doon ka mapupunta sa path of destruction. Kahit mo sa church na nabanggit kayo, balik tayo doon sa ano. Grupo ng kabataan na nag-networking. Ganon. Hindi sila satisfy sa church. Wala ka na masyadong ano dyan. Problema lagi sa church, pera. Hindi, problema rin sa pastor yung pag gano'n. Kasi, lagi pray for ganyan, puro pera. Yung tao ngayon, parang gano'n nangyari doon sa kabataan. Sabi niya, ako ang magiging solusyon dyan. Networking ako dahil gusto ko magbigay sa church.
naligaw naman din. Walang satisfaction. Amen. Pinagpapala ito, hati-hati ito kung ano meron tayo dito. Satisfied tayo dito, amen? Amen. Ayos nga yung lugar natin eh, para sa iba. Hindi natin kailangan masyadong marami. Napakahirap din mag-alaga ng marami. Bibigay sa atin ng Panginoon yan. Pag tayo, mga mature na rin tayo, hindi tayo kailangan utusan pa. Amen. Eh, mas dito, nagtuturuan pa tayo dito eh, tapos bibigyan pa tayo ng malaking ano. Paano nga alagaan yan? Naintindihan nyo ba? Late pa tayo mag-start. Eh kung may invite ka ako ditong ano, tapos kayo nag-start dito, ayoko nang bumalik dyan. Hintayan pala dyan eh. Oo, may mga ganun tao, again, hindi rin tama yun, pero kaya nga tayo dito, minister tayo, minigme-ministerial sila. So pag kulang pa mature dito, I believe, yun din ang panalangin ko, Lord, huwag mo kang bigyan ng masyadong malaki. Yung ipipilit mo. Yung lagi sinasabi basta dati, pag pinilit na pagpapala, yun. Hindi ka satisfied. Kaya last point, ano? Sa Diyos ka lang tumingin, be satisfied with what God gives us. Malalayo ka dun. Nag-aabang siya sa Diyos. Ba't walang tao dito? Eh, may nag-soul winning pala dun. Tinuturuan na tayo Diyos ng isang tao. Wala na dumadaan sa Satanas. Pero actually ngayon, marami. Doon si Nadine, di ba? Si Pope, si Duterte, si Marcos, sino pa? Si Trump din, si Trump pa? Marami kasi supporter na ano pa? Sana sa atin wala dito, amen? Amen. Baka naman, after ilang years, makabalitaan, ang bilis lang po ng taon. Nasaan na kasi kapatid na ganyan? Ayun, addict na. Ayun, yumaman nga, CCF naman, no? Destroyed din yung mga yun. Alam niyo, hindi ko masyadong binabanatan pa yun eh. Biruin mo, sabi ni... Sino yan? Peter Tanchi. Nandun siya sa presidential breakfast. Nandun yung pare, nandun yung nandun yung kapulis, si Marcos, nandun. Alam niyo mga kapatid, tayo lahat ay anak ng Diyos. Either sinungaling yun na talagang bobo. O talagang malamang false teacher talaga. At tulad ng mga Katolik. Mga wasak! Amen. Wasak ka ba? Huwag kang mawasak. Huwag kang dadaan doon. Umiiwas ka doon. At hingi natin sa Diyos yun. Lord, iiwas niyo ako dyan. Pero ikaw din again kasi, paano ka pananatili ng Diyos na malayo dyan at yung destroyer parang gusto mong abutin. Hindi ko maabot ha. Meron palang force field yun. Oh, Diyos ang gumagawa. Gusto ko ano si Rain, kaso dati na isa na si Rain eh. Sino na isa ng kaaway dito? Ako, naisa na ako. Amen? Si Brother Jess, naisa na rin yan. Eh kaso, ngayon, ano kayo ngayon? Ilang meme nito. Wala magawa. Ang layo natin sana doon. Amen? Amen. Ang tanong, sino sa inyo malapit na? Sino? Mga ganun, no? Tatong patintero. Eh, pag patintero ka ba yung Satanas? Ingat ka dyan. Okay, so ingat tayo dyan. Lumayo tayo dyan. I-present tayo ang Panginoon. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita. I pray, Panginoon. Psalm 17, I pray na totoo sabi to Lord. Ang wicked people, itindihan namin dyan lang yan. Dito kami, preserve nyo kami, Lord. Especially, hindi na bigyan ng emphasis kanina, yung PATS, Panginoon, tinatawag. Nakikita naman na yung PATS napupunta sa kasawian, Panginoon. Nag-uumpisa lagi yan sa isang liko. Ano man yan, desisyon sa buhay, Panginoon. I pray. Preserve yung bawat sa tulungan, Panginoon. Patalinoon niyo mga kami, Lord. At magtiwala rin mga kami sa inyo, Lord. At kung nagtitiwala kami talaga, hanapin namin yung katuwiran. Pupunta kami sa lugar ng instruction, sa church. Magbabasa, mag-pray. Mga nabanggit dito kami nagtitiwala. Lalayo, Panginoon, sa kalokohan. Ma-recognize namin mga wicked people yung bagay din. Ilang po, Lord, again, mabasbasa nga ang kakainuman. Salamat sa fellowship, maraming salamat sa church na ito, Lord. Patuloy kang bawat isa. Dahil din kung anong balak nila doon, Lord, I pray na bilang katagumpayan din, Lord. Hindi sila pressure masyado naman. At mahalaga, Panginoon, ay
Kayo may dakila, Panginoon. Wala ang pulol kayo natin. In Jesus name we pray. Amen.